Sa West Philippine Sea na naman mga guys, ito ang bibigyan natin ng reaction video, no. Ito kasi itong sa West Philippine Sea na to, napakainit na balita to, napakainit na issue to sa ating bansa. So ito ang talagang ating tatalakayin at bibigyan ng reaction video. So bibigyan natin to ng komentaryo, suggestion, at pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo dyan tungkol sa mga nagaganap sa West Philippine Sea, dahil yung mga Chino na to ay talagang inuokupa na ang ating buong West Philippine Sea. Yan, talagang nakakatakot na. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please kung gusto nyo na mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also siyempre, please paki-subscribe din kay Soksay TV. So sa kanyang video na to ang ating bibigyan ng reaction. Okay? So umpisa na natin kung paano nakuha ng mga Chino itong halos sa buong isla o buong South China Sea o buong West Philippine Sea na. So talagang nakakaalarma na. Sige, umpisa na natin. Sa West Philippine Sea, nababahala ang awtoridad sa itinayong artificial island ng China, hindi kalayuan sa Pag-asa Island, at napakalapit nito sa Palawan, mistulang air and naval base na ngayon ng China. Ang artificial island nito sa Subi Reef may malawak na runway, seaport at military facilities. Ang mga Nako, mayroon na naman panibagong nabuong isla ang mga Chino sa loob ng ating exclusive economic zone. Itong Subi Reef. Wow, naka-develop na. So ngayon lang nalaman yata, no? Ngayon lang yata nalaman ng ating gobyerno, no? So napaka kumbaga fully developed na. Ang artificial island ng China ay parang mga kabuting nagsulputan at parang nakakahawang sakit na unti-unting kumakalat sa West Philippine Sea. Hindi lamang isa o dalawa, kundi napakarami na ang kanilang naipatayo mula nang sabihin nilang gagawa lamang sila ng masisilungan ng kanilang mga mangingisda. Ayan ang sabi ng mga Chino, gagawa lang sila ng mga masisilungan ng kanilang mangingisda, pero napakasinungaling nitong mga Chino na to, no? Ayan, ano nangyari sa kanila? Ayan, tinayuan ng base militar, pinalaki. Nagkaroon na ng artificial island para sa kanilang mga military base. So talagang napakaganid talaga dito ng mga Chino, no? Ano ba ang nangyari at nakapagpatayo ng maraming artificial island ang China nang basta-basta sa sarili nating bakuran? Bakit hindi pinigilan ng Pilipinas ang China sa simula pa lamang para hindi na umabot sa pambubuli at matinding labanan? Ang pagdami ng artificial island at pag-ukupa ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ating aalamin. Mula sa dating kumpol ng mga bato at bahura na nakalubog sa dagat noong 2012, malaki na ang pinagbago nito mula nang simulan ng China ang reclamation noong 2014. Bukod sa tinambayan nito ng mga barko ng China, marami na rin silang naitayo roon na military facilities. Mula Pag-asa Island sa Spratly, sa Kalayaan Island Group, dose-dosenang Chinese maritime militia vessels ang makikita patungong Subi o Zamora Reef. Nagmukha nang ang paradahan ng bahaging ito ng karagatan. Ang Subi Reef na okupado na ng China, imbes na beach o bahura, mga nagtataasan gusali sa gitna ng dagat ang makikita. Sa loob ng isang dekada, tingnan nyo naman nakapagpatayo na ang Chino ng artificial island. Yung artificial island na yon ay mga military base ng China. So talagang napakabilis ng kanilang galaw. Kahit hindi sa kanila yan mga teritoryo na yan, talaga malakas ang loob nila, no, makapagpatayo. Kasi wala namang ginagawa ang ating gobyerno, di ba? Nakatingin lang.
nagtayo ang China ng airfield, mga warehouse at aircraft hangars. May mga nakatambay ding eroplano at mga barkong pandigma ng Chinese Navy. May mga radar at iba pang military facilities habang tila tuloy-tuloy ang pagpapalawak sa mga struktura doon. Nito lamang nagsasagawa ng maritime patrol ang barko ng Pilipinas doon malapit sa Pag-asa Island at ilang oras binabaan sila ng rubber boat mula sa barko ng China Coast Guard. Binuntutan at pinapaalis pa ng mga tauhan ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Sigaw ng Tingnan nyo naman ha. Ang mga China Coast Guard ba ang nagpapaalis sa mga barko ng Pilipinas? So talagang ano no? Nakakahiya na. China Coast Guard. Pero iginiit ng Philippine Coast Guard ang ating karapatan. Sa Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEZ or Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nakabantay pa rin ang monster ship ng China Coast Guard. Higit 6 na beses na mas malaki yan sa pinakamalaki at pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanua. Ilang beses ding ni-radio challenge ang mga barko ng BFAR at PCG, pero tuloy lang na namahagi ng libreng diesel at pagkain ang BFAR at PCG sa mga Pilipinong mangingisda doon. Nandun din ang survey ship ng China para sa pag-aaral sa mga bahura. Pero ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson for West Philippine Sea, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal, no? patuloy pa rin ang China. Ayun. Sabi ni Commodore Tariela na wala daw karapatan ng China na mag-conduct ng research. Parang ano na lang, no? Parang ano na lang, hanggang salita na lang, no? Yung ng ating mga kinaukulan, no? Yung naka-assign diyan sa West Philippine Sea. Hanggang salita na lang, no? Hindi nyo ba napapansin? Hanggang doon na lang, hanggang sa pagsasalita na lang, walang action ba? So kung makita man nila yung yung mga Chino gumagawa ng isla, nakatingin lang hanggang monitor lang. Na sa pagpapatayo ng artificial island sa West Philippine Sea upang sila ay maging dominante ang kanilang puwersang military sa oras na mangyari ang malaking digmaan dahil narin natalo ang China sa kanilang iginigiit na 9-dash line. Isang mapa nagsasabing kanila ang halos lahat ng South China Sea, mas naging mapangahas at agresibo ang China pagdating sa pagpapagawa ng mga artificial islands sa West Philippine Sea upang maging dominante pa rin sila sa pinag-aagawang teritoryo. Isa sa dahilan kaya ganito kalakas ang loob ng China sa pag-angkin dahil nanalo ang Pilipinas sa maritime rights at hindi pangkalahatang soberanya ang nadesisyonan ng tribunal, kaya tuloy pa rin ang mga bansa sa pagtatalo sa mga teritoryo. Nakakapagpatayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakagagawa ng artificial island at may mga base military pa. Akalain mong naitayo nila ito noon na walang tumututol o pumapalag na opisyal sa ating bansa. At patuloy pa rin nila itong isinasagawa hanggang sa kasalukuyan. Ayun na, tingnan nyo na. Naipatayo nila ang mga isla sa West Philippine Sea na walang tumututol. Na walang tumututol mula sa Pilipinas. Ayun lang. Ayun ang problema doon. Posibleng halos walang nakikialam ng mga bansa sa sigalot ng China at Pilipinas dahil sa una pa lang ay wala namang ginawang hakbang ang ating bansa. Iniisip tuloy ng iba na ayos at okay lang ito sa Pilipinas, at dahil di tayo kumikibo at tumututulayan ng China, ay patuloy sa paggawa at pagpapatayo ng kung ano-anong istruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong sakop natin. Ayun naman pala. So, wala rin magawa rin yung mga ibang bansa dahil wala ngang kibo ang Pilipinas kahit magtayo ng mga artificial island ang mga Chino dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya pala yung mga ibang bansa wala ring kibo kasi nga kala nila na okay lang sa Pilipinas na magtayo ng mga Chino diyan sa ating exclusive economic zone
yung mga artificial island ng China. Kaya pala ganun. Kaya nga wala ring kibo ang mga ibang bansa. Nagsimula ang creeping expansion ng China sa West Philippine Sea noong taong 1988, creeping expansion dahil unti-unting pagangkin ng China sa Yun. mga bahagi ng West Philippine Sea, unang inangkin ng China ang Ituaba na bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Tingnan mo. Ito ay nagsilbing submarine base ng mga Hapon Ayan na, yung Ituaba na yan, na isla na yan, is pasok pa rin yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. noong World War II. Sa kanilang pananakop sa Pilipinas, ito rin ang pinakamalaking bato sa Spratly Island. Pangalawa ay ang Subi Reef noong 1988, kung kailan ang Pangulo sa panahong ito ay si Cory Aquino. Yun. Nakuha ito ng di nalalaman ng gobyerno. Ayon Yun, Subi Reef. sa mga eksperto sa mga panahong iyon, ay wala pa umanong ideya ang Pilipinas kung ano ang UNCLOS. Kasunod naman nito ay sinakop nila ang Mischief Reef. Nakuha ito noong 1995 at si Fidel Ramos ang Pangulo noon. Nalaman ito ng ating pamahalaan pero wala ding nagawa ang Pilipinas. Noong 1996, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy. Nagkaroon ng putukan ng baril. Pagkatapos ng insidente ay sinimulan na ang joint exercise sa pagitan ng US Navy at Filipino Navy sa Palawan. Taong 2012 naman, nang angkinin ng China ang Scarborough Shoal kung saan si Noynoy Aquino naman ang naging Pangulo. Noong taong iyon, nagkaroon din ng sigalot sa pagitan ng Chinese Navy at Filipino Navy na tumagal ng 2 buwan. Muling umangkin ang China ng ating teritoryo noong 2017. Ang Sandy Cay, ang Pangulo naman sa panahon Yun. ito ay si Rodrigo Roa Duterte. Nako. At noong taong 2022 ay inaangkin na rin ang Yun. Julian Felipe Reefs kung saan daandang militia boat ng China Ang daming inaangkin ng mga Chino, no? Mga isla sa ating loob, sa loob ng ating teritoryo. ang nandito. Mula Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nating teritoryo. Pero kailan at paano nga ba nagsimula ang tensyon sa Kaya mo, tingnan nyo, ha? Inahamon talaga ng Chino ang Pilipinas. Pero ano ginagawa ng Pilipinas? Wala. pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 19... Talagang nakakalungkot lang talaga, no? So, talaga hanggang sa halos lahat ng bahura diyan sa West Philippine Sea, malagyan na ng mga artificial island ng mga Chino, wala pa rin magagawa yata, no? Talagang kawawang ang ating gobyerno. 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga istruktura sa Panganiban o Mischief Reef. Ang bahura ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin, hindi lang ng China at Pilipinas, kundi ng mga bansang Taiwan at Vietnam. Ito ay nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at nasa loob pa rin ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya ng China na napakalayo kumpara sa ating bansa. Ang mga kubo na sinabi noon ng China na magsisilbing silungan lang daw ng kanilang mga mangingisda, isa ngayong military garrison ng China. Nangyari ito matapos tuluyang umalis ang mga tropang Amerikano sa mga base militar nito sa ating bansa. April 2012 naman ay nang magkagirian naman ang mga barko ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Bajo de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng masabat doon ng barko ng Philippine Navy, ang ilang barkong pangisda ng China na may mga iligal na aktibidad sa isla. Kung mula pa man sa simula ay inalmahan na ng Pilipinas ang unang attempt ng China na makisilong at magtayo sa ating teritoryo, ay di sana umabot sa ganitong panghaharas at patuloy na pambubuli ang ginagawa nito sa ating kababayan at sarili nating karagatan. Dahil halos sila pa ang nagiging dominante at matapang sa pag-angkin sa mga lugar na di naman sa kanila. Halos ilang dekada na ang panahon sa pag-angking ng China sa ating teritoryo at marami na ring pangulo ang nagdaan, pero hindi matuldukan ang issue ng agawan, kundi bagkus tuloy-tuloy pa rin sa pagpapalawak ng nasasakupan ng China na bahagi na ng ating teritoryo. Masyado na yata tayong kampante, tahimik at masyadong mabait. Kaya naabuso ng ibang bansa, gaya ng China sa ganito nating ugali, ay naging mas agresibo at mapanamantala
sa ating kahinaan. Hindi na rin natin maitatanggi na may mga anomalya at kapabayaan sa ating pamahalaan at tayo ay mapapaisip na lang na baka may mga protektor ang China mula sa ating bansa para Yun. makapagtayo sila ng mga artificial island sa ating teritoryo. Dahil nakapagpatayo na ang China at mas pinapalawak pa ang kanilang hangganan kahit na sa ating teritoryo, anong mabisang hakbang na nga ba ang dapat gawin ng ating pamahalaan Yun. para matigil na ang ginagawang ito ng China? I-comment mo ito sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-share. Salamat at God bless. Okay, mga guys, no? Talagang nakakalungkot naman na isipin na wala talaga magawa ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapalawak ng mga teritoryo ng Chino sa ating sariling bakuran. Sariling bakuran sa loob ng ating exclusive economic zone o EEZ. So walang nagagawa ang ating bansa, no? So talaga nga sobrang bait daw. Sobrang bait daw ng Pilipinas, kaya hindi man lamang kumukontra dun sa sa ginagawa nilang mga artificial island. Wala naman lamang kumukontra. Ganon kabait ang Pilipinas. So sayang talaga, no? So pwede rin naman kayo mag-comments diyan sa baba kung ano mga nasa loobin nyo tungkol sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. So so hanggang dito na lang tayo, mga guys, no. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay, sa ganun maikalat pa ni YouTube ang ating video sa mga iba pang mga tao. Okay?